Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, Dear Claire Castro, as the spokesperson of this administration, ikaw ang may kasalanan for BBM's negative ratings because it means you cannot defend him well and you cannot explain his achievements or visions well. Kasalanan mo lahat ito. Ikaw may kasalanan. Hindi si Sara, hindi DDS, hindi ibang tao, hindi rin si BBM. Ikaw. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan because you turn people off with your hatefulness. Inapi-api mo si Sara, kaya mataas siya at mababa ratings ni BBM. Mali lahat ng strategy mo. Nadamay lahat sa vibes mo. Ikaw si Clara Castro, si Sara ay si Mara. Sara Clara. Yan, inapi-api mo. Mara Clara. Kaya ikaw ang may kasalanan. Lahat ng negative ratings dahil sa iyo. I hope you know that. Sana alam mo yan. Sana ma-realize yan ng boss mo. Okay. Ano sa tingin nyo? Kasalanan ba lahat ni Auntie Claire itong pagbulusok ng ratings ni PBBM na tinaguri ang most unpopular president in our country's history? Midterm pa lang ito Negative 14 ang performance rating. Negative 15 ang trust rating. Net mga kwanito Grabe. Wala pang presidente na nakaabot ng ganyang kababa. Siya lang talaga. So, bakit nagkakaganyan ang Pangulo? To me, kung ako niyang tatanungin, may kasalanan si Claire Castro, kaya lang ang may mas malaking kasalanan ang presidente. Mahirap talagang ibenta ang isang presidente kagaya ni PBBM. Itong ginagawa ni Claire Castro, yan ang overall strategy nila na, kasi nung una wala na may Claire Castro hanggang na-realize nila na may dapat sasagot sa mga birada kay PBBM, may magdepensa at may mag-atake sa kabila, sa Duterte. So kung sino yung nakaisip ng ganitong i-hire si Claire Castro, mas may makasalanan yun. Kasi kung hindi nila hinire si Claire Castro, baka ngayon vlogger pa rin siya, binabanatan pa rin niya si PBBM. Kaya lang, kung sino yung bright idea na mag-hire tayo, hire natin si Claire Castro, pumayag naman ang presidente, ayun, nakatulong sa pagbulusok sa ratings. Agree ako dito sa sinasabi na ni Kipi Chu na maraming na turn off, hindi lang mga DDS kundi yung mga neutral, yung mga nag-iisip na they do not consider themselves Duterte or Marcos, kaya lang nagmamasid. Pagpakinggan mo talaga ang sagot ni Claire Castro, turn off ka. Diyan siya may kasalanan. Kaya lang, ang produkto, ang number one, hindi masyado yung salesman. Si Claire Castro parang salesman lang siya, saleswoman. Kaya lang produkto mismo, ang produkto si PBBM. Mahirap. Salita ng salitang Pangulo, taliwas naman ang nangyayari on the ground. Sabi niya,
may makukulong bago mag-Christmas. Oh, wala namang nakulong. Mahiya naman kayo, sabi niya sa kanyang sona. O ano ngayon ang nakakaya? Cabral Files. Nako, pati First Lady kasama doon sa budget insertion. O, kahit anong galing ng spokesperson mo kung gano'n nangyayari. Anak mo tinaguri ang pork barrel king. Ay talagang matuturn off ang matuturn off ang taong bayan. Kaya galit na ngayon ang taong bayan sa administrasyong ito. I don't know kung paano pa sila makakabawi. Although sinasabi ni Auntie Claire na hindi daw apektado ang Pangulo sa lagapak na ratings niya, trabaho lang daw siya, trabaho. Kailang I do not believe it so. Pakitang tao lang yun na parang okay lang, I'm still the president, I don't care, mababaw hindi ang rating ko. Sa totoo lang, kabadong-kabado sila. The president, kung makita nyo, reporting palagi. Kung ano-ano na lang nire-report. Pati pag-utang sa calamity loan, pati LTO, kahit baka mamaya pati weather. Sama ng panahon, ire-report na niya. Kasi gusto niyang ipakita sa taong bayan na he is doing something good for the country. Para lang mapataas ang kanyang ratings. Kaya lang, baliktad ang nangyari. Sa sobrang effort niya na pataasin ang rating niya. And by the way, kaya kinuha nila si Claire Castro para hopefully mapataas ang rating ng Pangulo. Kaya lang, wala pa rin eh. Kasi ang kinuha nila palingkera eh. Pati, to a point na pati si dating ES Bersamin, nagalit na rin na huwag kang maging ganyan. Keep your mouth shut, palingkera ka. Nagalit si dating ES Bersamin kay Claire Castro dahil iba talaga ang style. But anyway, kung anong gusto ng Pangulo matutupad, kaya nandyan pa rin si Claire Castro. Magpasalamat tayo tayong mga DDS. Pasalamat tayo kay Claire Castro. Idalangin natin na huwag siyang tanggalin sa pwesto. Kailangan natin siya para maligaya ang lahat dahil nakakalungkot pag wala siya, hindi na natin naririnig ang kanyang mga pagsasalita. Ano kami? Mga tanga? Mariing binatikos ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang panawagan na bigyan pa ng isa pang pagkakataon ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iginiit na sapat na ang 3 taon upang husgaan ang direksyon at resulta ng pamamahala. Ayon kay Guanzon, ito, nanawagan kasi si Yusek Claire Castro na sa taong bayan na give the president another chance. One more chance. Tararantan. One more chance. All we ask of you is one more chance to break my heart. Napakanta tuloy tayo. Yan, panawagan ni Auntie Claire. One more chance. Kaya ito, binatikos siya ni ano kami, mga tanga. Ayon kay Guanzon, malinaw na niya ang naging kalagayan ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon at hindi na makatwiran ang panibagong panawagan ng another chance. Sabi ni Guanzon, 3 taon na si BBM na palpak ang administrasyon niya at bagsak ang ekonomiya. Hihingi pa ng another chance? Ano kami, mga tanga? You must think the Filipino people are really stupid. Dagdag pa niya, hindi raw maaring ipagkaloob ang ikalawang pagkakataon sa isang pamumunong aniyay bigong maghatid ng maayos na pamamahala at lango umano sa ipinagbabawal na gamot. Sabi niya, there is no second chance for an incompetent, corrupt, and
Adictos, BBM resign. Ang pahayag ni Atty. Guanzon ay kasunod ng mga panawagan mula sa Malacanang na bigyan pa ng panahon ang administrasyon upang tapusin umano ang mga reforma at kampanya laban sa katiwalian, isang panawagang mariing tinutulan ng dating COMELEC commissioner. Ito yung statement ni Claire Castro. Bigyan natin ang Marcos Jr. admin ng chance na masolve ang issue ng corruption. Ano kami, mga tanji? So, kayo mga kababayan, willing ba kayo na bigyan ng another chance ang Marcos Jr. administration? May pag-asa pa ba na gaganda ang takbo ng pamamahala ng administrasyong ito? Kung ako ang inyong tatanungin, gusto ko sanang maniwala, gusto ko sanang bigyan ng another chance. Kaya lang sa ngayon, parang malabo na. Pakitaan lang ng sample. Example lang. Pakita sila ng konkretong aksyon na ibalik nila ang ating Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kahit ikulong pa rin nila. Litisin nila dito. Ang importante, nandito siya sa ating sariling bansa. Ayan, kung gagawin nila yan, yes, why not? One more chance. Kaya lang habang hindi nila ginagawa yan, habang nagtitiis ng lungkot, ng hirap, ng pagka yung nawawala na ba ng dignidad. Dati kang presidente, minahal ka ng taong bayan, tapos dalhin mo lang doon na kinidnap, ipakulong. No way. Ang second chance. Tapos panawagan ng Pangulo pa sa kanyang New Year's message, magkaisa po tayo para mas marami tayong maabot na maganda. Anong magkaisa? Sinira niyo ang pagkakaisa eh. Ang ganda-ganda ng simula ninyong unity team, kaya lang sinira ninyo dahil sa mga political ambition ninyo. So ngayon, hingi kayo ng unity, hingi kayo ng second chance. Pwede. Yung mga kayong mga Marcos loyalists, kayong mga kakampings, kayo ang mag one more chance. Huwag nyo nang idamay ang mga DDS kasi hindi makalimutan ng mga DDS, milyones sa buong kalupuluan na nagmamahal kay Tatay Digong. Hindi namin makalimutan yung ginawa nyong pagkidnap sa kanya. Ang hirap, ang sakit yung nangyari kay Tatay Digong. At habang hindi nyo napapakulong ang mga salarin sa flood control scam, wala kayong second chance na makukuha sa taong bayan. Galit na ang taong bayan sa inyo. Kaya nga ang inyong trust and performance rating negative na. Mas malamig pa sa winter sa Amerika. Kaya nasa inyo. Pakitaan nyo muna, pakulong nyo muna ang mga masterminds. Pwede ang taong bayan magbigay ng second chance. Ibalik nyo si Tatay Digong. Yes, another chance. But hindi, bahala kayo. But handa ako, handa akong magtiis hanggang 2028 dahil binutuhan ko siya ng 6 years. Yeah, wala tayong magawa. Kung ayaw niyang mag-resign, sige lang, ituloy nyo lang. Kaya lang, you will be remembered in Philippine history as the most unpopular president. Pinaka-worst na presidente. Akala ko nung una, like father, like son. Marcos Sr., hindi man perpekto ang kanya administrasyon, kaya lang maraming naitulong sa bansa si Marcos Sr. Itong Marcos Jr. kabaliktaran, ang daming kapalpakan. History, recorded in history, worst
corruption ever in our nation's history na i-record itong administrasyon ito. Kaya yan ang kanyang legacy iiwanan pag alis niya sa pwesto sa 2028. Wala na pong pag-asa na masosolve itong corruption. Sabi nga ni ex-congressman Mike Defensor, how can we solve this problem, corruption problem, if the mastermind is the president?